Sa neon glow ng theme park, naramdaman ni Jen ang mga mata na sumusunod sa bawat hakbang niya. Narinig ni Sarah ang mga katok sa ilalim ng kanyang sahig. Nagtatago ang isang estranghero na naroon ng mga araw. Ang duffel bag ng isang fugitive ay naglaman ng kutsilyo at mga ramblings. Ginawang bangungot ang shift ni Marcos sa hotel. Umiikot ang mga yabag sa tent ni Ethan sa disyerto. Isang tahimik na banta sa ilalim ng mabituing langit. Tumunog ang mga putok ng baril sa gabi ng Appalachians. At tumakbo ako. Ang aking instinct ay lumampas sa takot. Kumusta sa lahat? Ngayong gabi ay sisirain natin ang gubat, kung saan gumagalaw ang mga anino at mas malakas ang sigaw ng instinct kaysa sa katwiran. Isipin ito, nag-iisa ako sa makapal na Appalachians. Ang hangin ay puno ng amoy ng pino at mga lihim. Ang puso ko ay tumitibok na parang tambol sa tahimik na gubat. Maaaring hindi ka makaligtas dito. Ito ay mga totoong kwento ng mga malapitang panganib, kung saan nagtatago ang panganib sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Pampublikong lupa, mga bahay sa suburb, kahit na mga theme park. Ang bawat kwento ay paalala na ang mundo ay maaaring maging mapanganib sa isang iglap. Kaya bago ka masyadong maging komportable, maglaan ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe. Pero kung talagang gusto mo ang ginagawa ko dito, mag-iwan ng komento kasama ang iyong lokasyon at lokal na oras. Kuryoso ako kung saan ka nakikinig. Ngayon, patayin ang mga ilaw, buksan ang electric fan para sa kaunting malambot na ingay, at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ako ay 26, isang biologist. Hindi pa ganap na baguhan pero hindi pa rin lubos na bihasa, na inatasang mag-survey ng mga wetland sa isang liblib na sulok ng Appalachians. Ang lugar ay isang labirinto ng mga lumang puno ng pino. Ang kanilang ilalim ay bukas ngunit napapalibutan ng makakapal na damuhan. Ginawa ko ang aking takdang aralin. Nagprint ng mga mapa mula sa county assessor's site upang maiwasan ang trespassing dahil sa mga ganitong lugar. Ang pagtuntong sa maling lupa ay maaaring magdulot ng pamamaril. Isang pampublikong US Forest Service driveway ang dumaan sa gubat. Isang shortcut patungo sa aking survey site. Inihinto ko ang aking state mark truck 30 yarda mula sa isang pribadong gate. Malinaw na nasa pampublikong lupa. At naglakad ng 200 yarda sa loob ng gubat. Tinawag ako ng kalikasan. At ginawa ko ang ginagawa ng mga biologist na kahanap ng lugar at umupo. Walang big deal. Sa kalagitnaan, narinig ko ang pagsigaw mula sa aking truck. Nainis. Naisip ko, swell, kailangan ko na namang harapin ito. Pero habang tinatapos ko, ang mga putok ng baril ay pumutok sa hangin. Natigilan ako. Mabilis na naglalaro ang isip ko. Hindi ako babalik doon. Ang gubat, na dating lugar ng trabaho, ay biglang naging parang bitag. Tumigil ako saglit, tinimbang ang mga opsyon. Pagkatapos, ang pagbasag sa mga damuhan may paparating. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ang uri ng lugar kung saan nawawala ang mga tao. Ang county ay may 2 beses na mas maraming game warden dahil sa mga dahilan droga, poaching, o mas malala pa, mas maraming putok ng baril. Mas matalim na ngayon, kasama ang crack ng mga bala na lumilipad patungo sa akin. Hindi ko naisip na nakikita niya ako, pero baka narinig niya ako. Ang adrenaline ay tumama na parang tren at tumakbo ako, nakayuko, patungo sa pangunahing kalsada na 600 yarda ang layo. Nasunog ang mga binti ko, humihingal ako, habang iniiwasan ang mga pino at nagdadasal na makakaligtas ako. Nakapunta ako sa kalsada at sumisid sa ilalim ng tulay. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Tinawagan ko ang isang kasamahan. Ibinigay ang aking lokasyon sakaling ang katawan ko lang ang makita nila mamaya. Pagkatapos ay tinawagan ko ang 911. Ang una kong pagkakataon. Nag-alinlangan ang operator. Mas malala pa ang deputy.
na nagsabing marahil nagpapaputok lang ng mga lata. Linggo, 7:00 ng gabi, at nararamdaman ko ang kanilang katamaran sa telepono. Lumipat ako sa isang pampublikong hunting area. Mas ligtas pero nakalantad pa rin. Isang game warden ang huminto na seryosong kumuha ng aking kwento. Sinabi ng mga lokal na ang may-ari ng lupa ay isang outsider mula sa Louisiana. Kilala sa gulo. Pagkatapos ng isang oras, dinala ako ng deputy pabalik sa aking truck. Nandoon siya ang may-ari ng lupa. Nakaupo sa ATV, ang rifle sa kanyang kandungan. Naghihintay sa dilim. Hindi ko siya tiningnan. Lumakad lang patungo sa truck at umuwi ng 4 na oras. Nanginginig pero buhay. Binago ako ng gabing iyon. Nagsimula akong magdala ng baril sa field. Pinagkakatiwalaan ang aking instinct kaysa sa magalang na pag-aalinlangan. Ang karunungan ng matanda dito, ang takot ay isang senyales. Hindi kahihiyan. Baliwalain ito at ikaw ay nagsusugal sa iyong buhay. Isang kakaibang katotohanan ang Appalachians ay tahanan ng higit sa 20 uri ng makamandag na ahas. Ngunit ang mga tao ang pinakamapanganib na banta. Ang pampublikong debate. Kung ang pag-aarmas sa mga liblib na lugar ay nagpapalala o nagpapapigil sa karahasan, isang tanong na sinasagot ko na ngayon sa isang holster. Ito ang simula lamang ng mga kwento kung saan ang instinct at swerte ang tanging kalasag laban sa panganib na wala ang mga ilaw sa likuran ng deputy habang nagmamaneho ako palayo. Ang kadiliman ng Appalachians ay lumulunok sa mga ilaw ng aking truck. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nanginginig pa rin mula sa nakitang landowner. Ang kanyang rifle sa kanyang kandungan. Ang mga mata ay kumikinang sa dapit hapon, tulad ng isang mandaragit. Ligtas na ako ngayon, pero ang katahimikan ng gubat ay parang buhay. Bumubulong ng mga babala na hindi ko maalis sa isip. Ang gabing iyon sa mga pino ay nagturo sa akin ng isang bagay na hilaw kapag sumigaw ang iyong instinct. Makinig ka o magbabayad ka. 600 yarda mula sa kamatayan, tumatakbo ng bulag sa gitna ng maze ng mga puno na may mga putok ng baril na tumutunog tulad ng kulog sa likuran ko. Balikan natin ang sandaling iyon dahil doon nagiging matalas ang kwento kung saan ang instinct ang naging tanging mapako. Nakaupo ako sa mga damuhan. Ang puso ay tumitibok nang narinig ko ang landowner na bumabasag sa mga damo. Ang mga putok ay hindi random. May layunin, may direksyon patungo sa akin. Baka naisip niya na isa akong poacher, trespasser, o isang walang kwentang sumalakay sa kanyang teritoryo. Pero hindi ako nasa kanyang lupa. Ang US Forest Service driveway ay pampubliko. Ang aking truck ay malinaw na may marka ng estado. Gayunpaman, ang katwiran ay hindi laging umaabot sa taong may baril. Tumakbo ako, mababa at mabilis, na naghahabi sa mga pino. Ang aking mga bota ay lumulubog sa malambot na lupa. Ang bawat hakbang ay isang sugal matisod. At tapos na ako. Ang pangunahing kalsada ang tanging pag-asa ko. Isang manipis na lifeline na 600 yarda ang layo. Nasunog ang aking mga baga. Ang isip ay isang blur ng takot at focus. Isa pang putok ang tumunog. Mas malapit. Ang crack ay humihiwa sa hangin. Hindi siya naglalayong mataas. Hindi ako lumingon. Ang paglingon ay nagpapabagal at wala akong balak subukan ang kanyang punterya. Ang gubat ay isang lagusan ng mga anino. Ang mga sanga ay kumakamot sa aking mga braso. Pero patuloy akong gumalaw. Itinaboy ng isang primal na drang makaligtas. Naisip ko ang mga kwento mula sa mga burol na ito, mga nawawalang hiker, mga katawan na natagpuan makalipas ang mga buwan, o hindi na natagpuan kailanman. Kilalang kilala ang county na ito. Ang mga lokal ay bumubulong tungkol sa mga meth lab at mga awayan na nagtatapos sa dugo. Ang numero ng aking kasamahan ay nasa isip ko na. Isang madilim na plano B.
Kung hindi ako nakaligtas, may makakaalam kung saan hahanapin. Sa ilalim ng tulay, nakaupo ako. Ang mga tuhod ay basa ng putik. Halos walang signal ang aking telepono, pero nakatawag ako sa aking kasamahan. Nanginginig ang boses habang bumubulong ng aking mga koordinado. Pagkatapos ay 911, kung saan ang pag-aalinlangan ng operator ay kasing sakit ng panganib. Marahil nagpapaputok lang ng mga lata, sabi ng deputy mamaya. Ang tono ay puno ng kawalang interes. Gusto kong sumigaw. Ang mga lata ay hindi tumatakbo para sa buhay nila, pero nanatili akong kalmado. Lumipat sa hunting area at naghintay. Ang pagdating ng game warden ay isang ginhawa. Ang kanyang seryosong saloobin ay malaking kaibahan sa shrug ng deputy. Nakikinig siya, tumango, at ibinahagi ang sinabi ng mga lokal ang landowner ay isang transplant. Madaling magalit, hindi isa sa kanila. Iyon ang nagpaliwanag sa kanyang puot, pero hindi sa mga bala. Nang makabalik ako sa aking truck na may escort ng deputy, nandoon ang landowner, tahimik at nakakatakot. Hindi ko siya tiningnan. Nagmaneho lang ako. Ang 4 na oras na pag-uwi ay isang blur ng adrenaline at takot. Nang gabing iyon, napagtanto ko ang sinabi ng aking lola. Alam ng katawan ang panganib bago ang isip. Siya ay sapat na nabuhay upang malaman ito. Isang kakaibang katotohanan. Ang amigdala ng utak ng tao ay maaaring magproseso ng takot sa loob ng 12 millisecond, mas mabilis kaysa sa pagkurap. Ang debate. Kung ang pag-iisa sa kanayunan ay nagdudulot ng karahasan o pinapakita lamang ito isang tanong na aking naranasan, hindi lamang binasa. Mula rito, ang mga kwento ay nagiging mas kakaiba, mas madilim, kung saan ang linya sa pagitan ng kaligtasan at takot ay mabilis na naglalaho. Ang kalsada ay walang katapusang humaba habang iniwan ko ang Appalachians. Pero ang lamig ng gabing iyon ay kumapit sa akin tulad ng basang lumot. Ang makina ng aking truck ay humuni, isang matatag na ingay laban sa katahimikan. Ngunit ang aking isip ay patuloy na naglalaro ng mga putok ng baril. Ang anino ng landowner sa dapit hapon. Ligtas na ako, pero ang kaligtasan ay parang basag na salamin. Marupok. Noon ko naalala ang isa pang kwento mula sa isang kaibigan sa Los Angeles. Isang kwentong nakakakilabot na halos napapahina ang aking pagtakas sa gubat. Hindi ito tungkol sa bukas na kagubatan kundi sa isang bahay sa suburb kung saan ang panganib ay nanggaling sa ilalim, hindi sa paligid. Pumasok tayo sa gabing iyon kung saan ang ordinaryo ay naging mapanganib sa isang iglap. Ang aking kaibigan, tawagin natin siyang Sarah, ay nakatira sa isang tahimik na kapitbahayan, ang uri na may maayos na damuhan at mga usisero na kapitbahay. Siya ay nagbabantay ng bahay para sa kanyang tita. Isang maginhawang single-story na bahay na may crawl space sa ilalim. Hating gabi na, bandang 2:00 ng madaling araw, at siya ay gising, nanonood ng ilang nakakalimutang palabas. Ang ilaw ng TV ay nagbibigay ng mga anino sa dingding. Noon ito nagsimula isang mahinang thump mula sa ilalim ng sahig. Sa una, pinaliwala niya ito. Ang mga lumang bahay ay umiingit. Ang mga tubo ay umuungol. Diba? Pero ang pagkatok ay lumakas. May ritmo. Parang may kumakatok o isang bagay sa ilalim ng mga sahig. Kumunot ang kanyang sikmura. Pinatay niya ang tunog ng TV. Ang puso ay tumitibok at nakinig. Ang tunog ay hindi random. May layunin ito. Isang sinadyang palo. Parang isang code. Hindi madaling magpanik si Sarah, pero hindi ito tama. Kinuha niya ang kanyang telepono at isang kutsilyo mula sa kusina. Nanginginig ang mga kamay. Tumigil ang katok. Pagkatapos ay nagsimula ulit. Mas malapit na ngayon, sa ilalim ng sala. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sumilip. Inaasahan na makakakita ng kotse. Isang prankster, kahit ano.
Patay ang kalye, ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap. Walang galaw. Pagkatapos, isang kaluskos, parang metal sa kahoy, mula sa entrada ng crawl space sa labas. Sinabi ng kanyang tita na nakalock ito, pero ang mga kandado ay maaaring buksan. Tinawag ni Sarah ang 911 bumubulong ng kanyang address. Halos hindi maayos ang boses. Sinabi ng operator na manatili siya, pero ang katok ay naging marahas na pagbayo, na nanginginig ang sahig. Hindi siya naghintay. Hawak ang kutsilyo. Siya ay dumulas sa likod ng pinto. Walang sapatos, papunta sa malamig na hangin ng gabi, nagtago sa likod ng isang shed. Pinanood niya ang bahay. Ang hininga ay mababaw. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang mga pulis. Ang kanilang mga flashlight ay humiwa sa dilim. Natagpuan nila ang hatch ng crawl space na bahagyang nakabukas. Isang crowbar na itinapon sa malapit. Sa loob, isang lalaki gusgusin. Mga mata ay ligaw, ay nakayuko, bumubulong. Siya ay nakatira sa ilalim ng bahay ng ilang araw. Isang vagabond na walang malinaw na motibo. Marahil high o hindi matino. Hinila siya ng mga pulis, pero hindi bago niya nagawang mag-iwan ng mga gasgas sa mga sahig. Parang sinusubukang umakyat. Hindi na muling nagbantay ng bahay doon si Sarah. Ikinuwento niya sa akin ang kwento habang umiinom ng kape. Ang boses ay matatag pero ang mga mata ay malayo. Ang karununungan ng mga matatanda dito. Ang bahay ay kasing ligtas lamang ng pinakamahinang punto nito. Ang crawl space ay isang blind spot. Isang kahinaan na bihira nating isipin. Isang kakaibang katotohanan ang mga urban na lugar tulad ng Los Angeles ay nakakita ng pagtaas ng mga transient na populasyon na nakatira sa mga nakatagong espasyo sa ilalim ng mga bahay, sa mga storm drain mula noong krisis sa pabahay noong 2008. Ang debate kung ang mga krisis sa kalusugan ng isip o ekonomikong desperasyon ang nagtutulak ng mga ganitong pagsalakay. Isang tanong na kinakaharap pa rin ng mga lungsod. Ang kwento ni Sarah ay nanatili sa akin. Isang paalala na ang panganib ay hindi laging may dalang baril. Kung minsan, ito ay isang anino lamang sa ilalim ng iyong mga paa. Ang kwento ni Sarah ay nanatili tulad ng masamang panaginip habang nagmamaneho ako sa gabi. Ang ham ng aking truck ay isang manipis na kalasag laban sa kaba. Ang ideya ng panganib na nagtatago sa ilalim ng bahay ay sapat na nakakatakot. Pero ang mga lugar na inakalang ligtas ang maaaring biglang makagulat. Iyon ang nangyari sa aking pinsan, si Jen. Sa isang theme park, isang maliwanag, maingay, at puno ng cotton candy na mundo kung saan dapat kalimutan ang mga alalahanin. Sa halip, napansin niyang sinusundan siya. Ang kanyang instinct ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga roller coaster. Pumasok tayo sa araw na yun na puno ng sikat ng araw, kung saan ang karamihan ay hindi naging proteksyon mula sa isang aninong hindi tumitigil. Si Jen ay 19, bumibisita sa isang malawak na amusement park sa Midwest, kasama ang mga kaibigan. Ang uri ng lugar na may sobrang mahal na soda at sumisigaw na mga bata. Tag-init ito. Ang hangin ay malagkit sa init at grasa ng popcorn. Ang parke ay puno ng mga pamilya at kabataan. Nasa pila siya para sa isang coaster. Tumatawa nang napansin niya siya isang lalaki. Mga 30 na may kupas na baseball cap, nakatayo ng masyadong malapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Hindi sa kaswal na paraan, kundi sa isang paraan na nagpauso ng kanyang balat. Binaliwala niya ito. Ang mga masikip na lugar ay nagdudulot ng paranoia. Diba? Pero nang lumipat sila ng mga kaibigan sa susunod na ride, nandoon ulit siya, nag-aabang malapit sa exit. Nakatingin. Mali ang pakiramdam. Si Jen ay hindi madaling sumuko. Mayroon siyang talas na natutunan mula sa paglaki sa isang maliit na bayan. Pero ang pagpupursige ng lalaking ito ay nakakabagabag. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na tumawa lang
Sinabing iniisip niya lang ito. Pero sa ikatlong ride, nang nandoon pa rin siya, nag-aabang malapit sa isang pretzel stand, ang kanyang instinct ay sumisigaw na. Wala siyang kasama, hindi sumakay sa anumang ride. Naglalakad lang sa karamihan tulad ng isang pating na umiikot. Nagdesisyon si Jen na subukan ito. Naghiwalay siya sa grupo, dumaan sa arcade, umiwas sa mga kumikislap na game booth. Gaya ng inaasahan, sumunod ang lalaki. Panatilihing pare-pareho ang distansya. Ang kanyang cap ay mababa sa kanyang mga mata. Kumakalabog ang puso. Bumalik si Jen sa kanyang mga kaibigan. Nagkunwaring tumitingin sa isang souvenir shop. Pumulong siya kay Mark, na sa wakas ay seryosong tumanggap sa kanya. Tinawag nila ang isang security guard. Itinuro ang lalaki, na ngayon ay nakasandal sa isang rehas. Nakatingin, lumapit ang guard at tumakbo ang lalaki. Dumulas sa karamihan bago mapigilan ng sinuman. Inihatid ng security ang grupo ni Jen sa pangunahing gate. Pero sira na ang araw. Hindi maalis ni Jen ang pakiramdam na sinusuri siya. Marahil para sa isang bagay na mas masama kaysa sa isang titig. Ang mga maliwanag na ilaw ng parke ay parang walang laman, tulad ng maskara sa ibabaw ng isang bagay na mas madilim. Ikinuwento ito ni Jen sa akin sa isang late night call. Ang boses ay mahina, parang sinusuri pa rin ang kanyang likuran. Ang karunungan ng matatanda dito, hindi laging nangangahulugang ligtas ang karamihan. Ang dagat ng mga tao ay maaaring magtago ng isang mandaragit tulad ng isang gubat. Isang kakaibang katotohanan ang mga theme park ay naguulat ng libu-libong nawawalang gamit araw-araw. Pero ang mga insidente ng stalking ay bihirang masubaybayan. Dumudulas sa mga bitak ng family-friendly na stats. Ang debate kung ang mga pampublikong lugar ay inuuna ang kita kaysa sa pagbabantay. Isang tanong na nananatili kapag ang seguridad ay parang isang afterthought. Ang kwento ni Jen ay isang wake-up call. Ang panganib ay hindi nangangailangan ng madilim na eskinita. Minsan ito ay naroon mismo. Sa ilalim ng neon, ang takot ni Jen sa theme park ay nag-iwan sa akin ng kaba. Ang uri ng lamig na pumapasok sa mga buto kapag napagtanto mong walang tunay na ligtas, kahit na ang lugar na ginawa para sa kasiyahan. Habang nagmamaneho sa gabi, ang mga ilaw ng aking truck ay humihiwa sa dilim. Hindi ko maiwasang isipin kung paano nakakapasok ang panganib sa pang-araw-araw. Nagtatago sa harap ng mata. Iyon ang nangyari kay Marcus, ang kaibigan ko, na nagtrabaho sa graveyard shift sa isang lumang hotel sa isang maliit na bayan. Ang nagsimula bilang isang nakakabagot na gabi ng pag-check-in ng mga late na manlalakbay ay naging isang brush sa isang bagay na mas nakakatakot. Isang bagay na nagpapaduda sa kanya sa bawat walang laman na kwarto. Check-in natin sa gabing iyon, kung saan ang hum ng isang kumikislap na neon sign ay nagtakip sa isang mas tahimik, mas madilim na banta. Si Marcus ay 22 sa bagong graduate mula sa kolehiyo. Nagtatrabaho ng shift sa isang budget hotel sa labas ng highway sa Ohio. Ito ang uri ng lugar kung saan nagpapahinga ang mga trucker at pagod na pamilya para sa isang gabi na may mga maruming karpet at vending machine na kalahati lang ang gumagana. Siya ay nag-iisa sa front desk. 3:00 ng madaling araw. Nag-scroll sa kanyang telepono para manatiling gising nang may isang lalaki na nag-check-in gusgusin. Mga 30 anyos. May dalang sira-sirang duffel bag. Nagbayad siya ng cash. Walang ID, na hindi naman kakaiba sa ganitong lugar. Kinuha niya ang susi sa room 1-12 at dahan-dahang umalis. Hindi masyadong nag-isip si Marcus. Ang mga kahina-hinalang bisita ay bahagi ng trabaho. Isang oras pagkatapos, isang babae ang pumasok, nag-aalala. Tinanong kung ang kanyang kapatid ay nag-check-in. Inilarawan niya ang lalaki ng eksakto parehong gusgusin na itsura. Parehong duffel bag. Kinumpirma ni Marcus na nakita niya ito.
Pero ang mga mata ng babae ay lumaki. Ang boses ay bumaba sa bulong. Nakatakas siya. Sabi niya, mapanganib siya. Bumagsak ang sikmura ni Marcus. Hindi nagdetalye ang babae. Hiniling lang na tawagan ang mga pulis. Nag-alinlangan si Marcus maigting ang patakaran ng hotel tungkol sa privacy ng bisita, pero ang takot ng babae ay nakakahawa. Tinawag niya ang 911, ibinigay ang numero ng kwarto at naghintay. Ang katahimikan ng lobby ay ngayon mabigat, mapang-api. Dumating ang mga pulis ng tahimik, walang sirena at dumiretso sa room 112. Nanatili si Marcos sa desk. Ang puso ay tumitibok. Nakikinig sa krakal ng kanilang mga radyo. Bumalik sila, dala ang duffel bag. Binuksan ito na nagpapakita ng gulugulong damit, isang kutsilyo, at isang notebook na puno ng hindi maunawa ang sulat. Wala na ang lalaki. Ang bintana ng kwarto ay bukas. Ang mga kurtina ay kumakaway. Sinabi ng kapatid na siya ay umiiwas sa mga warrant. Marahil mas malala pa. Pero wala nang sinabi pa. Naghahanap ang mga pulis sa paligid, pero wala silang nahanap. Ginugol ni Marcos ang natitirang shift na natatakot sa bawat inggit. Iniisip kung nandoon pa rin ang lalaki. Nagmamasid. Nag-quit siya sa susunod na linggo. Nang ikwento niya sa akin ang kwento, nawala ang kanyang usual na laid-back vibe, napalitan ng isang nervous edge. Ang karunungan ng matatanda dito, pagkatiwalaan ang takot sa mata ng iba ito, ay bihirang mali. Ang panik ng babaeng iyon ay isang babalan na hindi kayang baliwalain ni Marcus. Isang kakaibang katotohanan, ang mga budget hotel ay madalas na hotspot para sa transient na krimen, na may higit sa 60% ng mga pag-aresto sa mga motel sa maliliit na bayan ay nauugnay sa mga fugitive o drug deal. Ang debate, kung ang mga maluwag na patakaran sa check-in ay nagpapagana ng krimen o sumasalamin lamang sa ekonomikong desperasyon, isang tanong na bumabagabag sa mga lugar tulad ng hotel na iyon. Ang gabi ni Marcus ay isang paalala, ang panganib ay hindi laging nagpapakilala. Minsan ito ay nag-check-in na may peking ng ngiti. Ang bangungot ni Marcus sa hotel ay nanatili sa akin. Ang uri ng kwento na nagpapadoble check sa iyo ng iyong mga kandado sa gabi. Habang ang aking truck ay dumadaan sa dilim, ang kalsada ay isang laso ng aspalto sa ilalim ng mga bituin. Naisip ko kung paano ang panganib ay hindi laging nagtatago sa mga anino. Maaari itong makapasok sa maliwanag na kaguluhan ng karamihan. Iyon ang nangyari kay Lisa, kaibigan ko, sa isang county fair, isang lugar na puno ng tawa at pritong pagkain, kung saan halos nawala ang kanyang anak sa alindog ng isang estranghero. Ito ay isang kwentong magpapakulo sa iyong sikmura, na nagpapakita kung gaano kabilis nagiging takot ang saya. Lakad tayo sa maalikabok na fairground na yun, kung saan ang instinct ng isang ina ang tanging nakatayo sa pagitan ng kaligtasan at sakuna. Si Lisa ay 32, isang single mom na dinala ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Emma sa isang county fair sa rural na Indiana. Isa itong gabi ng late summer, mainit at puno ng tunog ng mga kuliglig. Ang hangin ay makapal sa amoy ng corn dogs at cotton candy. Si Emma ay puno ng excitement. Hawak ang isang lobo, tumatakbo sa pagitan ng mga booth. Maingat na binabantayan siya ni Lisa. Pero magulo ang mga fair, mga batang sumisigaw, mga rides na dumadagundong, mga karamihang nagkakagulo. Sa ring toss booth, isang lalaki sa kanyang 40s, nakasuot ng flannel shirt at may sobrang lapad na ng ngiti, lumuhod sa harap ni Emma. Gusto mo bang ipanalo ko sa iyo ang isang teddy bear, tanong niya. Ang boses ay matamis. Kumilos ang radar ni Lisa. May mali sa kanyang tono, sa kanyang matagal na titig. Hinila ni Lisa si Emma palapit. Magalang na tumanggi, pero hindi umatras ang lalaki. Sumunod siya sa kanila sa susunod na booth. Nag-aalok na bilhan si Emma ng snow cone.
Mas hinigpitan ni Lisa ang hawak kay Emma. Ang puso ay bumibilis. Tumanggi siyang muli. Mas matalas na ngayon at itinuro si Emma patungo sa Ferris wheel. Sumunod ang lalaki. Dumadaan sa karamihan. Palaging ilang hakbang sa likod. Sumisigaw na ang instinct ni Lisa. Nabasa niya ang tungkol sa mga mandragit na gumagamit ng mga fare para maghanap ng madaling target. Binuhat niya si Emma. Hindi pinansin ang kanyang protesta. At dumiretso sa security tent. Nag-alinlangan ang lalaki. Pagkatapos ay nawala sa karamihan nang itinuro siya ni Lisa sa isang gwardiya. Naghintay ang security pero walang nahanap. Sinabi nila kay Lisa na mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniisip ng mga tao, mga estranghero na sumusubok ng mga hangganan. Naghihintay ng pagkakataon sa pagkakalimot. Ligtas si Emma. Pero nabigla si Lisa. Ang kanyang tiwala sa mga masidkip na lugar ay nadurog. Ikinuwento niya ito sa akin sa isang family barbecue. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Emma habang naglalaro ito. Ang karunungan ng matatanda dito. Ang instinct ng isang magulang ay mas matalas kaysa sa anumang kutsilyo. Ang mabilis na reaksyon ni Lisa ang nagligtas sa kanyang anak mula sa hindi malalaman na panganib. Isang kakaibang katotohanan ang mga county fair ay nakakakita ng daan-daang ulat ng nawawalang bata taon-taon. Karamihan ay mabilis na nare-resolba, pero ang ilan ay naugnay sa mga pagtatangka sa pagdukot. Ang debate kung ang mga pampublikong kaganapan ay sapat na namumuhunan sa proactive na seguridad o masyadong umaasa sa mga reactive na hakbang, isang tanong na bumabagabag sa bawat magulang sa karamihan. Ang kwento ni Lisa ay malakas ang dating kahit sa isang lugar na ginawa para sa saya. Ang panganib ay maaaring magsuot ng isang magiliw na mukha. Ang malapit na insidente ni Lisa sa fairground ay nag-iwan ng buhol sa aking dibdib. Ang uri na humihigpit kapag napagtanto mo kung gaano nipis ang linya sa pagitan ng masayang araw at bangungot. Ang mga gulong ng aking truck ay humuni sa highway. Ang gabi ay parang walang hanggan at ang aking isip ay napunta sa isa pang kwento mula sa aking kabataan. Hindi ito masikip na fair o nakakatakot na hotel, kundi isang tahimik na backyard sa isang maliit na bayan kung saan may hinintay ang kadiliman na kasing nakakabagabag. Ito ay tungkol kay Tyler, kaibigan ko. Isang gabing nagsimula sa trampoline at nagtapos sa anino sa gubat. Pumasok tayo sa gabing puno ng bituin, kung saan ang kawalang malay ay nakipagtagpo sa instinct sa ilalim ng buwan. Ako ay 15 nagpapalipas ng oras sa bahay ni Tyler sa rural na Oregon. Isang inaantok na bayan kung saan ang pinakamalaking thrill ay ang pagnanakaw ng beer mula sa ref ng tatay ng isang tao. Malaki ang backyard niya hanggang sa isang makapal na gubat na may trampoline na ginugol natin ng maraming oras. Tumatalon at tumatawa hanggang mapagod ang mga binti. Isang gabi, lampas na ng hating gabi, kami lang dalawa ang nasa labas. Malamig ang hangin at puno ng amoy ng pino. Maliwanag ang mga bituin, tahimik ang bayan, at kami ay tumatalon. Naghahamon sa isa't isa na mag-flip. Pagkatapos, narinig namin ito, isang kaluskos sa gubat. Hindi ang karaniwang pagkilos ng usa o raccoon, kundi mas mabigat. Sinadya. Parang mga yabag na dumudurog sa mga dahon. Natigil kami. Nasa kalagitnaan ng pagtalon. Ang trampoline ay umiingit sa ilalim namin. Bumulong si Tyler. Narinig mo ba yung tumango ako? Ang puso ko ay bumibilis. Sinuri namin ang linya ng mga puno. Pero itim na itim sa kabila ng mahinang ilaw ng bakuran. Isa pang kaluskos. Mas malapit na ngayon at isang mahinang pagkabasag ng sanga. Nangilabot ang balat ko. Si Tyler, mas matapang kaysa sa akin, bumaba at kumuha ng flashlight mula sa porch. Itinuro niya ito sa gubat. Ang sinag ay nanginginig sa kanyang kamay. Wala sa una. Puro puno at anino lang. Pagkatapos, isang kislap mga matang sumasalamin pabalik. Malapit sa lupa,
sa taas ng tao. Hindi kami naghintay upang malaman kung sino o ano ito. Tumakbo kami patungo sa bahay. Nilak ang pinto. Ang mga puso ay kumakalabog. Hindi kami masyadong nakatulog ng gabing iyon. Sumisilip sa mga bintana. Inaasahan na makakita ng muka na nakadikit sa salamin. Dumating ang umaga at sinuri ng tatay ni Tyler ang gubat. Nakakita siya ng mga bakas ng paa. Laki ng matanda. Mula sa gubat hanggang sa gilid ng bakuran at pabalik. Walang umamin. At sinabi ng mga pulis na marahil isang tramp, pero alam namin ang totoo. May nagmamasid, naghihintay, sa mga dahilan na hindi natin malalaman. Sinabi ni Tyler sa akin makalipas ang mga taon na iniiwasan pa rin niya ang backyard na yun sa gabi. Ang karunungan ng matatanda dito, ang kadiliman ay nagtatago ng higit pa kaysa sa makikita mo. Magtiwala sa nararamdaman mo, hindi lamang sa alam mo. Isang kakaibang katotohanan, ang mga rural na lugar ay madalas na naguulat ng mga hindi maipaliwanag na prowler sa gabi, na may higit sa 30% ng mga tawag sa pulis sa maliliit na bayan ay nauugnay sa kahina-hinalang aktibidad malapit sa mga bahay. Ang debate, kung ang pag-iisa ay ginagawa kang target o pinapakita lamang ang iyong takot, isang tanong na nananatili kapag tahimik ang gubat. Ang gabi ni Tyler ay nagturo sa akin minsan. Ang pinakamakatakot na bagay ay ang mga hindi mo lubos na makikita. Ang insidente ni Tyler sa backyard ay nag-iwan ng kaba na hindi nawala. Parang malamig na simoy na hindi mo maalis. Ang highway ay nagpatuloy. Ang mga ilaw ng aking truck ay humihiwa sa gabi. At ang isip ko ay napunta sa isa pang kwento. Mas malapit sa akin. Ngayon, ito ay tungkol sa aking kapatid, si Claire. Noong mga taon niya sa kolehiyo, sakay ng isang city bus sa Portland. Ang nagsimula bilang isang routine na commute ay naging pagsubok ng tapang. Kasama ang isang estranghero na hindi nakaintindi ng hint. Ito ay paalala na ang panganib ay hindi laging nagtatago sa gubat o backyard. Maaari itong umupo sa tabi mo sa maliwanag na araw. Sumakay tayo sa masilikip na bus na yon, kung saan ang gut feeling ang naging tanging gabay ni Claire. Si Claire ay 21 sophomore na nagbabalanse ng klase at part-time na trabaho. Sumakay siya sa parehong bus gabi-gabi, isang pamilyar na ruta sa gritty downtown ng Portland. Hapon na. Ang bus ay kalahating puno ng mga commuter, estudyante, at paminsan-minsang vagabond. Nagbabasa siya ng textbook, may earbuds, nang napansin niya ang isang lalaki, mga mid-20s. Naka-hoodie na mababa na nakatitig mula sa ilang upuan ang layo. Ang kanyang titig ay hindi mausisa o magiliw. Ito ay mabigat. Parang pinag-aaralan siya. Pinaliwala niya ito noong una kakaiba ang mga city bus. Ang mga tao ay nakatitig, pero nang tumingin siya, nakatitig pa rin siya. Hindi kumukurap. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Nabagabag, lumipat si Claire ng upuan, palapit sa driver. Sumunod ang lalaki, dumulas sa upuan sa tapat niya. Ang mga mata ay hindi umaalis. Kumunot ang sikmura niya, hinugot niya ang kanyang earbuds. Hyper-aware na ngayon at napansin na bumubulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Masyadong mahina para maunawaan. Sa susunod na stop, bumaba siya ng maaga. Umaasang mawawala siya. Sumunod ang lalaki. Pinapanatili ang pare-parehong distansya. Ang kanyang mga hakbang ay tumutugma sa kanya sa sidewalk. Sumiklab ang panik. Pumasok si Claire sa isang coffee shop, puno ng tao, at tinawagan ang isang kaibigan para sunduin siya. Pinanood niya sa bintana habang ang lalaki ay nag-aabang sa labas. Naglalakad-lakad bago tuluyang umalis nang dumating ang kotse ng kanyang kaibigan. Nabigla si Claire pero hindi nasaktan. Ikinuwento niya ito sa akin habang kumakain ng hapunan. Ang boses ay matatag pero ang mga kamay ay medyo masyadong mahigpit na hawak ang tinidor.
Ang karunungan ng matatanda dito, ang iyong instinct ay mas magandang kompas kaysa sa iyong mga mata. Ang instinct ni Claire ay kumilos nang sinabi ng lohika na baliwalain ito. Isang kakaibang katotohanan, ang mga insidente ng stalking sa lungsod ay hindi gaanong naiulat, na may mga pag-aaral na nagsasabing higit sa 70% ng mga kaso ay hindi na itatala dahil sa pag-aalinlangan ng mga biktima o kakulangan ng ebidensya. Ang debate, kung ang mga public transit system ay inuuna ang kahusayan kaysa sa kaligtasan ng pasahero, isang tanong na mabigat kapag nag-iisa ka sa bus. Ang kwento ni Claire ay tumatak sa akin, ang panganib ay hindi nangangailangan ng gubat o fare. Minsan ito ay isang upuan lamang ang layo. Ang pagsakay ni Claire sa bus ay nagpaalala sa akin na kahit sa ingay ng buhay lungsod, maaaring sundan ka ng panganib. Nagpatuloy ang highway. Ang makina ng aking truck ay isang matatag na ungol sa ilalim ng mga bituin. At ang aking isip ay napunta sa isa pang kwento. Mula kay Ethan, pinsan ko. Noong bata pa siya, hindi ito urban jungle o masikip na fair, kundi isang liblib na campsite sa Utah, kung saan ang katahimikan ng kalikasan ay naging nakakatakot. Ang nagsimula bilang masayang camping trip ay naging gabi ng dahan-dahang takot, kasama ang mga yabag na hindi kabilang doon. Magtayo tayo ng tent sa mabituing disyerto na iyon, kung saan ang instinct ng isang teenager ay lumampas sa mga anino. Si Ethan ay 16, nasa family camping trip sa Southern Utah, isang lugar kung saan kumikinang ang mga pulang bato sa araw at sobrang dilim ng gabi na hindi mo makita ang iyong kamay sa harap mo. Ang kanilang campsite ay liblib, kalahating milya mula sa pinakamalapit na kapitbahay, napapalibutan ng mga junipers at buhangin. Ito ang kanilang ikalawang gabi. Ang apoy ay mahinang tumitili nang napansin ni Ethan ang isang kakaibang bagay, isang tent, mga 50 yarda ang layo, na wala doon noong nakaraang araw. Maliit ito, luma, at baluktot na nakatayo. Parang mabilisang itinayo. Binaliwala ito ng kanyang tatay, sinabing marahil isa lang itong camper. Pero kumulo ang instinct ni Ethan. May mali. Parang masyadong tahimik ang hangin. Pagkatapos ng hapunan, natulog ang pamilya, pero hindi makatulog si Ethan. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig niya ito mahinang yabag sa buhangin. Umiikot sa kanilang campsite. Natigilan siya sa kanyang sleeping bag. Ang mga tainga ay alerto. Ang mga hakbang ay mabagal. Sinadya. Hindi ang mabilis na galaw ng hayop. Ginigising niya ang kanyang kapatid na bumulong na manahimik. Tumigil ang mga yabag. Pagkatapos ay nagsimula ulit. Mas malapit na. Huminto malapit sa kanilang tent. Kumalabog ang puso ni Ethan. Hinawakan niya ang kanyang pocket knife. Walang silbi pero nakakaaliw. Gusto niyang sumigaw para sa kanyang tatay, pero natakot na basagin ang katahimikan. Pagkatapos ng parang walang katapusang oras, ang mga yabag ay nawala, patungo sa misteryosong tent. Sa bukang liwayway, sinuri ni Ethan at ng kanyang tatay ang lugar. Wala na ang tent, walang bakas. Pero ang buhangin sa paligid ng kanilang campsite ay nagpakita ng mga bakas ng paa, mga bota. Laki ng matanda na gumagawa ng malawak na bilog. Nag-impact sila at umalis ng umagang iyon. Ang tatay ni Ethan ay hindi pangkaraniwang tahimik. Ikinuwento ito ni Ethan sa akin. Makalipas ang mga taon, ang boses ay mahina. Natatakot pa rin. Ang karunungan ng matatanda dito, ang katahimikan ay maaring sumigaw ng mas malakas kaysa sa ingay. Ang tahimik na disyerto ay nagtago ng banta na naramdaman ni Ethan bago niya nakita. Isang kakaibang katotohanan, ang mga liblib na campsite ay magnet para sa kakaibang aktibidad, na may mga park ranger na naguulat ng hanggang 20% ng mga insidente na may kinalaman sa hindi maipaliwanag ng mga prowler. Ang debate, kung ang pag-iisa sa kagubatan ay nag-aanyaya ng panganib
o pinapatalas lamang ang iyong mga pandama? Isang tanong na nananatili kapag namatay ang apoy. Ang gabi ni Ethan ay nanatili sa akin minsan. Ang lawak ng kalikasan ang perpektong takip para sa isang bagay na nakakatakot. Ang takot ni Ethan sa disyerto ay nanatiling umuugong sa aking isip. Ang uri ng kwento na nagpapaisip sa iyo tungkol sa kaligtasan ng malalawak na espasyo. Ang highway ay unti-unting nawala sa likuran ko. Ang mga ilaw ng aking truck ay humina habang huminto ako sa isang rest stop. Ang gabi ay puno ng mga bituin at katahimikan. Lahat ng kwentong ito ang akin sa Appalachians. Ang intruder sa crawl space ni Sarah. Ang anino sa theme park ni Jen. Ang fugitive guest ni Marcus. Ang predator sa fairground ni Lisa. Ang prowler sa backyard ni Tyler. Ang stalker sa bus ni Claire. Ang mga yabag sa campsite ni Ethan ay bumubuo ng isang mosaic ng mga malapitang insidente, kung saan ang instinct ang tanging nagpapanatili sa amin mula sa gilid. Tapusin natin ang paglalakbay na ito sa isang pagmumuni-muni, isang malambot na paglapag kung saan ang mga aral ng kaligtasan ay lumulubog, bumubulong sa ilalim ng bigat ng maaaring nangyari. Ang bawat insidente ay nagturo sa akin ng isang bagay na hilaw, isang bagay na hindi natutunan sa mga libro o silid-aralan. Sa Appalachians, tumakbo ako mula sa mga putok ng baril. Ang aking instinct ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa luhika. Narinig ni Sarah ang mga katok sa ilalim ng kanyang sahig. Isang babala na hindi niya maaring baliwalain. Naramdaman ni Jen ang mga mata sa kanya sa karamihan. Ang kanyang instinct ay mas matalas kaysa sa mga ilaw ng neon. Naramdaman ni Marcus ang panganib sa bag ng isang estranghero. Si Lisa sa isang sobrang magiliw na nangiti. Si Tyler sa kaluskos sa kabila ng trampoline. Si Claire sa titig na hindi tumigil. Si Ethan sa mga yabag na masyadong malapit. Lahat kami ay naramdaman ito ang primal na paghila. Ang bulong ng may maling nangyayari. Hindi ito paranoia. Ito ay kaligtasan na nakawire sa atin. Isang regalo mula sa mga ninuno na humarap sa mga lobo at mas masahol pa. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko ang mga pattern. Ang panganib ay walang pakialam sa setting gubat. Suburb, fairground, city bus, campsite. Ito ay isang shapeshifter na may dalang baril, ngiti, o anino lamang. Pero gayon din ang ating kakayahang madama ito. Sabi ng aking lola, ang iyong mga buto ay nakakaalam ng problema bago ang iyong utak. Tama siya. Ang karunungan ng matatanda ay may bigat magtiwala sa iyong mga instinct dahil mas matanda sila kaysa sa iyo. Nahinasa sa isang mundo kung saan ang pag-aalinlangan ay nangangahulugang kamatayan. Isang kakaibang katotohanan. Ang katawan ng tao ay maaaring makakita ng mga banta sa loob ng 13 millisecond. Mas mabilis kaysa sa pagbuo ng isang pag-iisip. Ang debate. Kung ang modernong buhay ay nagpapadilim sa ating mga instinct o nagpapatalas nito, isang tanong na aking naranasan. Hindi lamang pinag-isipan. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga thrill. Sila ay mga aral na nakaukit sa adrenaline. Nagdadala na ako ng baril ngayon. Pero ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko ay ang aking instinct. Sinusuri ni Sarah ang kanyang mga kandado. Iniiwasan ni Jen ang mga karamihan. Iniwan ni Marcus ang buhay sa hotel. Mas mahigpit na hinawakan ni Lisa si Emma. Iniiwasan ni Tyler ang dilim. Binabantayan ni Claire ang kanyang likuran. Mas malapit sa bahay nagkakamping si Ethan. Kami ay nagbago. Pero narito kami. Habang kumikislap ang mga bituin sa itaas ng rest stop na ito, nararamdaman ko ang bigat ng kaligtasan, ang tahimik na pasasalamat sa pagkakaligtas. Ang panganib ay naroon palagi, pero gayon din ang panloob na boses. Malambot pero sigurado na gumagabay sa iyo pa uwi. Kaya makinig ng mabuti, hayaang bumulong ito at matulog ng may isang matang bukas
Ang 10 kwentong ito ay hinabi ang isang tapestry ng kaligtasan. Bawat isa ay isang brush sa panganib kung saan ang instinct ang tanging kalasag. Mula sa aking pagtakas sa mga pino ng Appalachians, umiiwas sa mga putok ng baril, hanggang sa intruder sa crawl space ni Sarah, ang stalker sa theme park ni Jen, ang fugitive guest ni Marcus, ang predator sa fairground ni Lisa, ang prowler sa backyard ni Tyler, ang pursuer sa bus ni Claire, at ang mga yabag sa disyerto ni Ethan. Malinaw ang thread, ang ating instinct ay nagsasalita kapag ang lohika ay nabigo. Hindi lamang ito mga kwento ng takot, sila ay patunay ng ating primal wiring. Hinasa sa loob ng milenya upang madama ang mga banta sa gubat, suburb, o masikip na fair man. Tama ang karunungan ng matatanda, magtiwala sa iyong mga buto, dahil alam nila ang panganib bago ang iyong isip. Ang mga kakaibang katotohanan, tulad ng 13 millisecond threat detection ng utak o ang laganap na mga prowler sa rural na lugar, ay nagbibigay ng realidad sa mga kwentong ito. Ang mga debate sa pag-iisa, seguridad, o modernong instinct ay nananatili. Walang sagot pero mahalaga. Kami ay nakaligtas. Nagbago pero buhay. Dala ang mga aral na bumubulong sa mga tahimik na sandali. Ang panganib ay palagi, pero gayon din ang boses na gumagabay sa atin.